Alam mo ba, noong around 340 BC, pinatupad ni Alexander the Great na lahat ng mandirigma niya ay kailangan mag-shave ng beard para daw maiwasan na mahawakan ang mga balbas ng mandirigma niya habang nakikipagdigma, at magiging advantage daw nila ito sa digmaan. Alam mo ba, naniniwala ang mga scientist na noong prehistoric time, na ginagamit nila mga balbas bilang protection kapag sobrang lamig, o kaya naman protection kapag sinusuntok sila sa panga ng mga kaaway nila o ng kalaban. Kapag mas makapal ang balbas nila, mas effective, dagdag protection, dagdag shield. At kapag mas makapal ang balbas mo, mas nakakatakot ka tingnan. At kapag mas nakakatakot ka tingnan, mas malaki ang chance ng survival mo kasi nakakatakot ka. Ganun ang labanan nung prehistoric time. At alam mo ba, nung Middle Age, nung panahon pa ng mga kings and knights, kapag nagpatubo ka ng balbas, nagpapakita ito ng honor at pagiging masculine. At kapag hinawakan mo ang balbas ng isang tao, ito ay isang offense. At pwede ito mag-result sa isang duel para lang masettle yung offense na ginawa mo sa isang tao. At alam mo ba na mas sumikat ang pagkakaroon ng balbas sa USA nung naging presidente si Lincoln? Kasi siya yung unang presidente na mayroong balbas. At nung 20th century, nagsimulang mauso ang Gillette Shave Razor. At ito simula ng pag-uuso ng pag-ahit ng mga kalalakihan. At kaunting lalaki na lang ang nagpapatubo ng balbas nitong panahong ito. At madalas, makikita mo na lang ang mga lalaki may balbas ay yung mga lalaking homeless at walang magamit na razor na pangahit sa madumi nilang balbas. Fast forward sa panahon natin ngayon, mas kaunti na lang nagpapatubo ng balbas. Siguro dahil sa high maintenance na din, kasi part na din ng style, forma, fashion ang pagpapatubo ng balbas. Mabuti na lang merong mga razor na kagaya na ito. Itong gamit ko ngayon. Bagay na bagay sa mga kagaya ko na hindi mahilig magpahaba ng balbas. Dahil kapag nagpahaba ako ng balbas, hindi na bagay sa akin. Yung bagay sa akin yung saktong haba lang ng balbas. Ako nung around high school, gusto ko talaga magkaroon ng balbas. Kasi nga manly tingnan, mas masculine ka kumpara doon sa classmate mong walang balbas. Pero ngayon kapag di ko na maintain yung maayos na balbas ko, nagmumukha akong tambay. Or yung homeless na tao, or yung, alam mo yun, yung walang patutunguhan ng buhay. Kasi nga kapag di bumabagay sa'yo yung balbas na mahaba, na may misinterpret ito ng mga taong nakakita sa'yo, minsan pumapangit ang tingin sa'yo ng tao base sa itsura ng balbas mo. Kaya yung maintenance na ginagawa ko sa balbas ko, yung pag-aalaga ko sa mga buhok ko dito sa mukha ko, yung bigote ko, at itong mahabang patilya ko, ang ginagawa ko, yung saktong gupit lang. Ayoko ng sobrang kinis at ayoko din ng sobrang kapal. Yung gusto ko, yung saktong-sakto lang. Ayoko din ng walang patilya. Siyempre, gusto ko yung parang FPJ looks. Ayoko din ng sobrang haba ng bigote. Kasi kapag umiinom ako ng tubig or any drinks, tumatama yung tubig doon sa bigote. At alam mo naman siguro yung mga buhok, no? Na malakas kapitan ng mga dumi or alikabok yung buhok. At ganun din yung bigote kapag mahaba. Ayoko din na makinis yung balat ko at wala ng balbas. Nagmumukha kasi ako mabait. At ayoko din ng sobrang kapal ng balbas ko. Kasi mukha akong walang plano sa buhay. Anyway, yun lang naman sa video ito. Kung gusto mong bumili online ng razor na ginagamit ko ngayon, yung link, click mo na lang dyan sa yellow basket. Discounted naman po yan. Naka free shipping na din with 6 days replacement. Complete set na rin po yan. Pwede mong panoorin yung unboxing ko. Punta ka lang dyan sa profile ko. Check out mo na yan. Or add to cart mo na din. Or save mo na lang ang video ito. Para if ever na di ka pa bibili ngayon, mabilis mong mahanap kasi naka-save naman siya. Naka-add to cart lang. Pero kung ako sa'yo, ngayon mo na bilhin. Sobrang affordable na po yan. Sayang baka mawala yung free shipping at discount. Yun lang. Peace out.